Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin yung Grand Rally ng mga kababayan nating OFWs sa Netherlands. Kahapon, kagabi ba? Daming nag-attend. Siksikan. Nandun, nagsalita si BP Inday Sara, mga halos 45 minutes yung kanyang speech. Nakatayo lang siya sa isang bangko. Grabe. Walang lighting effects, walang sound system masyado, simple microphone lang. Nagsalita rin si Maharlika. Ito na ngayon, problema ang mainstream media, ang reporting nila is kakaunting nag-attend. Nasa 2,000 lang daw. Grabe naman. Ito ipakita ko yung footage. May sound siya ito, may music kasi. Hindi ko iparinig ang music, baka ma-copyright tayo. Tingnan nyo, ang laki ng venue, punong-puno. Okay? Yan o. Ipapalibot yung camera. Doon, hanggang dulo. Puno yan. Yan. Ikot na. So, tayo ang mag-estimate. Yan. Yan. Napakaluwag na venue. Siksikan ng tao. So binalik. Yan. Kita nyo, napakalayo pa yung dulo. Isang ikot pa. Kasi magkakaroon tayo ng estimate mamaya. Yan, sa gilid. Okay. Siksikan. Dikit-dikit sila. Napakaluwag na venue. It's a park. 2,000 lang daw, sabi ng mainstream media. Dito may post si Sas Sasut 47 minutes ago. Sabi niya, to our Filipino colleagues in Europe, sa next rally nyo sa The Hague, para hindi kayo i-misrepresent ng media kung ilan kayo, suggestion next time, magdala kayo ng bond paper. Bawat isa sa inyo isulat nyo your number at magpa-attendance kayo. Like count yourselves live 1, 2, 3. Do this in every protest rally kahit saan sa Pinas pa. So in a way, pag may ganon, bond paper yan, number 1, number 2, may bago papasok sa binyo, ilagyan na. Mabibilang mo talaga. Diba? Very practical. At saka yung last number, yung pinaka-last yun, ang ibibigay mo sa mainstream media. Yan ang number namin ha. Ang mainstream media, wala na, hindi na yung patakataka na mag-estimate. 2,000 lang daw para i-downplay na kakaunti lang nag-attend. Narinig ko si Maharlika, sabi niya, estimate niya na 5,000. Ako, agree ako kay Maharlika. Itong dami na ito, yung pinakita ko. Nung nasa active service pa ko, Teniente Kapitan, palagi akong mag-conduct ng pulong-pulong sa mga barangay o sa mga munisipyo, sa mga gym. Ma-estimate ko kung nasa gym kami, pag ganon. Abot ng 1,000 ang capacity ng gym. Kung nasa barangay hall lang, nasa average 500. Yun. Kaya itong dami ng tao na ito, pinakamababa, 5,000. It can reach up to 7,000. Yun ang aking estimate. Kaya yung mainstream media na nagsasabi na 2,000 lang, wala tayong magawa. Ganun ang style nila. Okay, magbasa lang tayo sa mga comments, ano?
Walang comments. Comments. Ito na lang. Next ano to, yung nag-uusap si BP Sara at saka si ano. Okay, so, yung speech ni BP Sara, sa rally na ito, binahagi niya yung usapan nilang mag-ama. Tungkol sa Coke, gusto pala ni PRRD na mag-inom ng Coke, kailang Coke Zero. Okay, zero. So, nagdala si BP Sara ng 4 na Coke Zero na ganyan, yung nakaganyan lang. Isang araw lang, isang can sa isang araw. So, 4 na araw mo na yan, Reklamo daw siya. Bakit isa lang? Anong isa? Tapos sabi ng gwardiya, nainom na niya yung isa kanina pa. So, ang gusto ni PRRD, 2 Coke Zero sa isang araw. O, sige, 2. Pumayag. Tapos, sabi ni BP Sara, advice ng mga doktor mo, maglakad-lakad ka. Pwede ka namang maglakad sa facility, lalabas, gano'n. Sabi daw ni PRRD, ayokong maglakad. Baka mamaya, paglakad-lakad ko, makita ko ang gate, tatakas pa ako dito, makalabas pa ako dito. So, nandun pa rin, may joke effect pa rin itong mag-ama. Kaya, napakagandang pakinggan yung speech ni BP Sara. Okay, so going back to mainstream media, ganyan talaga itong GMA, ABS-CBN, TV5, sila yung mga bumabati ko sa Marcos family nung hindi pa nanalo si BBM. Si BBM, ang kanyang media outlet lang nun, SMNI lang, at saka Net 25. Ngayon, baliktad. Kung sinong sumuporta na TV stations kay BBM nung eleksyon 2022, yun na ngayon ang inaapi. Ito namang bumabati ko sa kanya ng mainstream media noon, sila na ngayon ang kakampi. So, ganyan po ang ating mundo. Umiikot talaga. But, sa next na event, sana yun na, may head count para hindi na tayo lukuhin ng mainstream media. 5,000 pinakamababa nag-attend sa Grand Rally kahapon. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Napakalaking tulong nyo sa Tribong Talandig. Ang inyong panunood dahil ang ating sweldo, pinatulong natin sa tribo na mimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang natagaan o gero. O karon mo na ni ang balay sa natagaan na mo o gero. Ano ni siya? Ang uban nga bulsot, isklastipan lang in taon. Pila na dahil ni katuig nga inyong balay? 6 years na rin. 6 years. So karon unsa inyong maistorya nga abot ng inyong sen. Mawala na ni karon ang inyong atop nga bulsot na, makabalay na mo karon og bag-o. Unsa inyong maistorya? Unang-una, salamat sa Ginoo og ang nagtan-aw sa YouTube nga natagaan nami og sen og maayuhan na gid among balay nga buslot. Aron di na mo matuluan. Pila na dahil ni katuig ang inyong balay? 6 years. 6 years na katuig. So, dugay-dugay na. O,
Mga dako na ang bulsot. Kung mag-ulan, asa man mo matulog? Di ra sa kuan, di ra sa kilid. Di Sa ra. ulan na planggana ang kuan. Oo, salod ng planggana. So gahapon kusog nga ulan, sumuuna niyang nasalod. Nga tubig, Awas na uban. ang awas ng uban. Lagi ba? So karon maayo naman ni kay natagaan naman mo gero lansang Paco Plincent. So maayo na ni karon ang inyong balay. Makaatop naman mo. Di na gini karon tuluan. Oo, sige. Salamat. Salamat po sa vlogger nga nagatag. Oo. Hopefully, Oo. magpadayon ang imong suporta para daghan pa kag matabangan. Mm. Pareha sa amo. Hopefully nga po tulong nga kanang mayo imong panglawas permanente para daghan po maka dawat sa imong hinabang. Thank you. Oo, sige, salamat.